Mga balitang pantalan, ihahatid namin sa inyo. Mula rito sa Manila Northport Passenger Terminal Complex, ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Philippine Ports Authority, muling kabilang sa top-performing GOCCs para sa fiscal year 2024. Berthing trial isinagawa sa Amandayehan Port sa Pasay, Samar. Transportation Secretary Vince Dizon at PPA General Manager Jay Santiago bumisita rin. At samahan natin si Jel Manalo na libutin ang Highland Paradise ng Mindanao sa Pasyal Tayo. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Muling kabilang ang Philippine Ports Authority sa listahan ng mga top-performing government-owned and controlled corporations o GOCC para sa fiscal year 2024. Narito ang balitang pantalan ni Jel Manalo. Muli ang Philippine Ports Authority sa mga government-owned and controlled corporations o GOCC na may pinakamataas na dividend remittances para sa taong 2024. Ayon yan sa pahayag ng ahensya na base sa ulat ng Department of Finance na inilabas nitong Miyerkules, May 21. Pang-apat ang PPA sa listahan ng top-performing GOCCs makaraang makapag-remit ng 5.20 billion pesos sa National Treasury. Kasunod ng ahensya ang Manila International Airport Authority. Top 1 naman ang Land Bank of the Philippines, kasunod ang Philippine Amusement and Gaming Corporations at Philippine Deposit Insurance Corporation. Matatandaan na nakapagtala ang PPA na kabuoang kita na 27.64 billion pesos noong 2024, pinakamataas sa kasaysayan ng ahensya. Inaasahan na ngayong 2025 ay magiging mas mataas pa ito. Batay sa datos, umakyat na sa 3.88 billion pesos ang net income ng ahensya mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Halos doble ng naitalang kita ng PPA sa parehong panahon noong 2024. Sa ilalim ng Republic Act 7656 o Dividends Law, dapat na magdeklara at mag-remit sa national government ang mga GOCC gaya ng PPA nang hindi bababa sa kalahati ng kanilang annual net earnings. Dahil dito, nagiging bahagi ang PPA sa mga programa ng pamahalaan para sa pagpapaganda ng infrastruktura at kabuhayan. Bukod dito, mahalaga ang malaking kita ng ahensya upang pondohan ang pagtatayo at pagbuo ng mga modernong pantalan sa bansa. Gaya nitong April 2025, matatandaan na pinangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng bagong Port Operations Building ng Balingoan Port sa Misamis Oriental na nagkakahalaga ng 438 million pesos. Jel Manalo para sa PPA TV. Nagsagawa ng isang berthing trial ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at shipping lines sa Amandayehan Port sa Pasay, Samar. Ito ay para tingnan kung maaaring gawing alternatibong ruta ang pantalan papuntang Leyte habang mayroon pang nakapataw na load limit sa San Juanico Bridge. Pasado alas 12 ng tanghali nitong Huwebes, May 22 ay nagsama-sama ang mga miyembro ng composite team na binubuo ng mga opisyal ng PPA, Office of Civil Defense, Maritime Industry Authority o Marina at isang shipping line sa Amandayehan Port sa Pasay, Samar. Sinubukan ng mga opisyal na padaungin ang isang barko sa pantalan. Layunin kasi nila na suriin ang kaligtasan at kakayahan ng daungan para sana magsilbing alternatibong daan para sa mga tatawid mula Samar patungong Leyte at pabalik.
Bahagi ito ng mga hakbang ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang na ang PPA, para mapagaan ang epekto ng ipinatutupad na load limit sa San Juanico Bridge na kasalukuyang sumasailalim sa rehabilitation. Sa isang pahayag na inilabas ng Ports Authority, nilinaw nito na ang lokal ng pamahalaan ng Basay ang nangangasiwa sa Amandayehan Port. Para maging operasyonal ito ay kailangan muna ng pantalan na maisyuhan ng karampatang certification mula Marina at PPA. Base sa isinagawang berthing trial ay kailangan pang ma-upgrade ang Amandayehan Port bago ito makonsiderang ligtas na daungan ng malalaking barko. Huwebes din nang mag-issue ng Certification of Port Readiness ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa nasabing pantalan. Araw naman ng Linggo, May 25, nang bisitahin ang pantalan ni Transportation Secretary Vince Dizon, PPA General Manager Jason Tiago at mga opisyal ng DPWH. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhing tuloy-tuloy ang paggalaw ng mga pangunahing pangangailangan sa rehiyon gaya ng pagkain at gasolina. Matatandaang kamakailan lamang ay pinagbawalan ng DPWH ang mga sasakyang may bigat na hihigit sa 3 tonelada na dumaan sa nasabing tulay habang kinukumpuni ito. Dahilan para maghanap ng alternatibong ruta ang mga logistics service provider patawid ng Leyte mula Samar. Kabilang ang Philippine Ports Authority sa mga malugod na sumalubong sa higit 200 mga contingent officers ng Philippine National Police na dumating sa Manila North Harbor matapos silang magsilbi sa Special Electoral Board nitong halalan 2025. May report si Paul Calayag. Bandang alas 9 ng umaga nitong Biyernes, May 23, dumating ang MB Masinag ng To Go Travel sa North Harbor, Tondo, Maynila. Lula nito ang nasa 241 na contingent officer mula sa police regional offices ng Region 2, 4A at 4B na ipinadala sa Bangsamoro Autonomous Region para magsilbing mga membro ng Special Electoral Board o SEB nitong nagdaang midterm elections. Ang mga contingent officer ay katulong ng law enforcement agencies gaya ng Philippine National Police para masiguro ang kaligtasan lalo na sa mga lugar na may naitalang election-related violence. Nanggaling muna sila sa Sasa Port sa Davao kung saan sumakay ng barko patungong Maynila. Habang nandoon ay nakapagpa-picture pa ang mga contingents kay Pepe Asensado. Sa isang panayam, nagpasalamat si Colonel Joshua Alejandro, Directorate for Operation ng PNP sa tulong ng PPA para sa pag-accommodate sa mga umuwing contingents. Malaking tulong yung yung PPA at sa mga ibang seaport area to assist nga para hindi na rin mahirapan itong mga contingent natin. Imagine mo galing sila dun sa mga hirap na assignment and then pagbalik dito papahirapan mo pa ba? Paul Calayag para sa PPA TV. Mga kapantalan, napakarami na nga nating mga destinasyong pwedeng mapuntahan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa tulong ng ating mga modernong pantalan. Kabilang na dyan ang Highland Paradise ng Mindanao. Samahan natin ang ating mga galerkada na si Lynn Tuazon at si Jen Manalo na lakbayin ang probinsya ng Bukidnon. Dito lang sa Pasyal Tayo. Mga magagandang tanawin, at mga exciting na gawain. Ito lang naman ang naghihintay sa inyo sa Highland Paradise sa puso ng Mindanao. At para sa episode natin ngayon ng Papasyal Tayo, samahan nating muli ang ating resident solo traveler na si Jel Manalo upang silipin ang ganda ng Bukidnon. Let's go! Hindi biro ang mag-solo tripping, pero buti na lang, madali lang maglakbay papuntang Bukidnon. Kung manggagaling ng Cebu, Bohol, Iloilo, o Bacolod,
pwedeng sumakay ng barko patungo sa pantalan ng Cagayan de Oro. At syempre, pwede ka rin mag-travel via airline. Ang Cagayan de Oro sa Misamis Oriental kasi ang isa sa mga gateway papunta sa probinsya ng Bukidnon. At dahil nandito na rin tayo sa Misamis Oriental, nag-side trip na muna ako sa Halsili Hill Garden Resort sa munisipalidad ng Sugbong, Cogon. Palubog na rin ang araw nang makarating ako dito pero no problem. Mas maganda kasi ang sunset dito na overlooking sa Camiguin Island. Kitang-kita rito ang magagandang mga halaman at refreshing na mga tanawin. Pwede ka ring magkape at magmuni-muni sa Cafe Maria habang nakatitig lang sa view. Pero ang pinaka-unique na matatagpuan dito sa Halsili Hill ay ang tinatawag nila na love chair. Hi, good evening. My name is Eugene. I'm the Guest Relations Officer of Halsili Hill Garden Resort. I'll tell you something about this chair. This is our love chair. This is an antiquato. It has already 18 proposals and 18 were married already. For those who are married couple, they prayed for fidelity to their partners. Okay? Don't worry mga kapantalan, okay lang din namang umupo rito kahit single ka, like me na nag-moment muna habang pinapanood ang sunset. Ang ganda, di ba? Pagkatapos ng aking maikling side trip, nagpunta na nga ako sa Highland Paradise ng Mindanao, ang Bukidnon. Una kong pinuntahan ang communal ranch sa bayan ng Impasugong. Perfect ang communal ranch kung gusto mong makita ang mga buliwandukin at mag-reconnect with nature. Syempre, dahil andito na rin tayo, nag-ala vlogger muna ako. So, nandito ako ngayon sa communal ranch sa Bukidnon. So, sikat tong puntahan ngayon dito dahil sa napakalawak at mala Switzerland na vibes. So, pwede kayo rito mag-horseback riding o kaya mag-pictorial. So, sa napaka-scenic na views dito. Sa halagang 250 pesos, pwede mo nang malibot ang isang bahagi ng rancho sa loob ng 20 minutes. May personal ka pang tour guide na pwedeng kumuha ng mga Instagrammable na picture. Wow, wow, wow! Hindi pwedeng hindi ko yan susubukan. Sa lawak at ganda ng communal ranch, huwag tasawa ka sa paggagala. Nasa kalahati pa lang tayo ng ating Bukidnon journey mga kapantalan. Ang ating next destination, ang Dahilayan Adventure Park na kilala rin bilang Dahilayan Forest Park Resort. Nature feels din ang vibe dito.
Pero may twist. Iba't iba kasing mga gawain ang pwede mong pagkaabalahan dito sa Dahilayan. Talaga namang welcome na welcome ka sa Mindanao's favorite extreme playground. Perfect ito for solo travelers. Perfect din pang pamilya. Sa halagang 800 pesos per person, makaka-avail ka na ng ride package kung saan 5 exciting na mga aktibidad na ang pwede mong gawin. Kasama na dyan ang Forest Luge, Hanging Bridge, at mini golf. Siyempre, sinubukan ko rin ang mga yan. Una sa listahan, ang Hanging Bridge. Mula dito sa Hanging Bridge, makikita yung iba't ibang part ng Dahilayan Forest Park. Gaya ng bumper boat, tapos yung buggy ATV, at makikita nyo rin yung mga shuttle na nagdadala sa mga guests sa iba't ibang part dito sa Dahilayan. Dahil napakalaki nga nito, kailangan mag-shuttle ng mga guests papunta dun sa iba't ibang rides at saka part ng Dahilayan Forest Park. Ngayon, papunta ako sa Luge Park. So mula dun sa main entrance, itong Hanging Bridge yung nagdudugtong dun sa Luge Park. Tara! Sumakay din ako sa Forest Luge. Binisita ko rin ang Jessie's Diner na nasa loob ng mismong Forest Park. Mula sa mga vintage car hanggang sa disenyo ng mismong gusali, aakalain mong bumalik ka sa 1950s. Ain't no flip gonna steal our day. The windows fog and the speakers pop, dancing our own backseat bop. 10/10 sa enjoyment, mga kapasyal. Kung papunta kayo rito, pwede rin kayong bumili ng mga souvenir at memorabilia mula t-shirts, collectibles at mga laruan, meron sila niyan. Bukas ang Dahilayan mula 8:30 AM to 5 PM mula Lunes hanggang Linggo. Sa dami ng mga tanawin, at nakakatuwang gawain, tataas talaga ang energy mo dito sa Highland Paradise ng Mindanao. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pasyal na tayo! Grabe naman, Jill. Ang saya naman ng pagpapasyal mo sa Bukidnon. Sobra! As in, lahat ng mga pinuntahan natin sa Bukidnon, very exciting. At saka, alam mo yun, mafe-feel mo yung nature. At saka, nakaka-relax talaga. Kaya nga, enjoy na enjoy mo nga. Halatang halata kung nag-enjoy ka sa Bukidnon. So sa lahat ng mga napuntahan mo sa Bukidnon, ano yung pinaka-nagustuhan? Pinaka-nagustuhan ko yung sa Dahilayan Forest Park. Mafe-feel mo kakaiba yung environment doon. Doon ko na-feel yung perfect combination ng adventure at saka ng relaxation. Yes, parang
magiging close to nature ka while at the same time enjoying yung pagiging extreme, yung mga extreme activities. Oo, na-enjoy ko yung luge at saka yung razorback na ride. As in, kasi alam mo yung feeling na mapapasigaw ka na pero mapapastop ka kasi ang ganda ng paligid mo. O kahit siguro hindi summer season, pwedeng puntahan din doon, lalo na kung feel yung relax, chill. Ano yung mga dapat tandaan ng ating mga kapasyal pag pupunta sila sa Bukidnon? Number one, kapag pupunta kayo doon, wear comfy clothes. Kasi minsan may mga pagkakataon lumalamig yung panahon sa isang araw. Init, biglang malamig. Lalo na sa mga tito, yung mga lamigin natin mga titas dyan. So yung start sa comfy clothes, tapos dala kayo ng siguro kahit jean jacket, ganyan. Tapos pangalawa, planuhin yung maigi yung itinerary ninyo. Di ba lagi naman kahit sa mga travel natin, kailangan planado yung itinerary. Pero dito, kailangan mas plan. Mas planado para sulit yung bawat activities. Malalayo ba yung mga location? Yun, medyo may kalayuan yung different locations. Actually, parang 1 to 2 hours away. Pero very sulit talaga pag pinuntahan ninyo yung... Tapos yung pangatlo pala na tip natin, kung pupunta kayo sa Bukidnon, yung pakiingatan, yung kalikasan, respetuhin natin, no? Huwag tayong magkakalat. At syempre, yung mga lokal din. Tama, yung mga kapasyal naman natin, alam naman natin, environmental conscious. So, dapat po habang namamasyal tayo at ini-enjoy yung mga paligid, dapat iniingatan din natin ang ating kalikasan. So, eto, yung 1 million question ng ating mga kapasyal, madali lang bang pumunta? Oo, Neil. Sobrang accessible yung mga destination na pinakita natin sa episode natin ngayon. Kasi kung manggagaling kayo sa iba't ibang parte ng ating bansa, pagdating ninyo sa Cagayan de Oro Port, meron na mga masasakyan dito na mga private vehicle, bus at van papunta dun sa mga destination natin. Oh, I see. So napaka-accessible na pala ng Bukidnon. At ano kaya yung pinakamalapit na port dyan para sa mga kapasyal natin na babiyahe sa mga pantalan natin? Ayun, yung ating Port of Cagayan de Oro na very modern. Pag pumunta ka doon, ibang level talaga yung pantalan natin. So, napaka-modern na ng ating mga pantalan. So, for sure, convenient na naging biyahe mo dyan. Totoo. At ayan nga mga kapasyal, sadyang napakarami na ngang lugar at destinasyon ang pwede nating puntahan sa tulong ng ating mga pantalan sa buong bansa. At kabilang na dyan ang Bukidnon. Kaya naman, abangan ang mga lugar na susunod nating pupuntahan dito lang sa Papasyal Tayo. Paalam! Bilang bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng Philippine Ports Authority sa iba pa mga tagapangasiwa ng mga pantalaan sa Pilipinas, ay nakipagtulong ang Port Management Office Misamis Oriental Cagayan de Oro sa mga kinatawan ng isang Ports Authority body sa Bataan. Narito ang report ni Cassandra Tuhaw. Malugod na tinanggap ng mga kinatawan ng Port Management Office Misamis Oriental Cagayan de Oro ang mga delegado mula sa Authority of the Free Port Area of Bataan o AFAB para sa isang benchmarking activity nitong Martes, May 20. Ito ay parte ng patuloy na layunin ng Philippine Ports Authority na mapaunlad ang pamantayan sa pamamahala ng mga pantalan sa bansa at mapalakas ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa iba pang mga tagapangasiwa ng mga daungan gaya ng AFAB. Sa benchmarking activity na ito, ipinakita ng PMO-MOC sa mga kinatawan ng AFAB ang makabagong sistema at advokasya nito para sa pangangalaga sa kalikasan. Kilala kasi ang Cagayan de Oro Port na pinangasiwaan ng sabing PMO bilang isa sa mga pantalan ng PPA na pinarangalan sa ilalim ng Green Port Award System o GPAS. Nagkaroon din ng diskusyon patungkol sa daloy ng mga pedestrian at roll-on-roll-off Ororo vessels sa pangunguna ng Port Police Division. Personal ding nasaksihan ng mga delegado mula sa AFAB ang pang-araw-araw na operasyon sa pantalan ng Cagayan de Oro nang sila ay isama sa isang guided facility tour. Isa lamang ang benchmarking activity na ito sa mga hakbang ng PPA sa pagsisigurong pasok sa global standards ang pamamalakad ng mga pantalan sa bawat sulok ng bansa. Mula sa PMO-MOC, ako si Cassandra Tucaw para sa PPA TV.
Nasungkit ng Port Management Office Mindoro ang titulong Best Arc sa isang Santa Cruzan na inorganisa ng lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro. Ano nga ba ang itsura ng award-winning na arkong ito? Silipin natin sa Balitang Pantalan ni Karen Ancheta. Napabalot ng iba't ibang klase ng mga bulaklak at matitingkad na mga kulay ang arkong ito ng Port Management Office Mindoro na kanilang ipinarada sa ginanap na Oriental Mindoro Pandangitab Grand Santa Cruzan. Bilang isang parada at patimpalak na inorganisa ng lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro, inaabangan ng madla ang mga ahensya ng gobyerno at iba pang mga organisasyon na nakikilahok sa Festival of Lights, kabilang na ngayong taon ang mga kinatawan ng nasabing PMO. Dahil sa pambihirang itsura ng arko ng PMO Mindoro, ay nasungkit nito ang unang papremyo. Ginanapan ng empleyado ng PPA ang karakter ng Rosa Mystica na siyang sumisimbolo sa kagandahan, kabutihan at papel ni Birheng Maria sa simbahan. Samantala, sa pantalan naman ng nasipit sa agusan ay matagumpay na pinangasiwaan ng PPA, katuwang ang Philippine Coast Guard at PNP Highway Patrol Group ang pagdating ng imahen ng Our Lady of the Holy Rosary and Evangelization na mas kilala bilang Birhen sa Simala nitong Martes, May 20. Mula Sibonga, Cebu, ang imahen na sinamahan na humigit kumulang 120 mga miyembro ng Simala Pilgrimage Team. Mainit itong sinalubong ng mga mananampalataya mula sa St. Michael the Archangel Cathedral Parish sa Agusan del Sur. Kasama rin sa mga tumanggap ng imahen ang isang delegasyon mula sa Holy Redeemer Parish ng Butuan City na nag-alay na isang sayaw bilang pagpupugay sa mahal na Birhen ng Simala. Karen Ancheta para sa PPA TV. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa nagdaang linggo. Manatili nakatutok sa official social media pages ng Philippine Ports Authority para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, mula rito sa Manila Northport Passenger Terminal Complex, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.